Kasama na po natin ang spokesperson ng Impeachment Court, Attorney Reginald Tonggol. Attorney, good morning po. Magandang umaga sa inyo, Ted at saka DJ Chacha at sa inyong mga tagapakinig. Ayun nga po, mamaya mangyayari na po yung oral arguments. Ano pong aasahan ng publiko dito po sa balitaktakan ng defense at ng prosecutors? Aasahan natin yung medyo madugudugong mga konsepto na mga legal na ipapaliwanag ng magkabilang panig. Para doon sa prosecution, syempre papakita nila na yung mga confidentiality na mga provision ng kunwari sa tax code katulad ng Section 270 at saka yung Data Privacy Act ay hindi po nag-a-apply sa mga kaso ng impeachment. Sa kabilang panig naman po ang depensa, ipapakita po at i-discuss nila mamaya sa atin na parte yun ng confidentiality at hindi pwedeng basta-basta ipasampina yung mga BIR or tax records nung ni Respondent Duterte at saka nung asawa niya at saka yung 22 na mga business na interest daw na allegedly connected sa respondent at saka kay Man Scarpio. At nandun din yung mga pag-uusap ukol sa mga peso deposit sa bank secrecy law, kasama ba ang impeachment para pabuksan yung mga bank accounts ng mga nasabing mga personalidad na yun at doon naman sa foreign currency deposit, kasama ba yun o absolute na confidential? Yun yung mga pagtatalunan nila Oo, mamaya. oo. Attorney Reggie, kagabi bago po matapos yung trial na nangyari kahapon, pinag-uusapan yung magiging haba ng oral arguments. Pwede niyo po bang i-explain sa amin yung mangyayari mamaya, ilang minuto po ang ibibigay for defense and the prosecutor and even for the senator judges? Well, under sa rules natin, 10 minutes lang sana dapat, no? Pero dahil sa motion na rin ni Senate President at saka ni Senator Judge Alan Cayetano na increasean yon to 15 minutes each party at 10 minutes naman yung rebuttal nila from 10 minutes dati at saka 5 minutes na rebuttal. So medyo lumawig yun, no? Pero dun sa ating mga senador, binibigyan sila sana ng 10 minutes each senator. Pero yung kabuuan ng debating yon ay dapat nakapaloob lamang sa isang oras. Ngunit kahapon nga, no, kahit na yun yung ruling ng presiding officer, umaapela yung ating mga senator judges dahil baka masyadong mahaba daw yung 10 minutes. At Mm-mm. sabi naman nila Senator Judge Alan Cayetano at saka ni Senator Judge Soto na kung pwedeng pag-usapan na lang yun muna after the caucus kung papaigsiin ba yon, no? O papalawigin kasi it will entail 240 minutes for the for the senators. Pero ang binanggit ni presiding officer, kahit na may 10 minutes ang bawat senador, 1 hour lang talaga ang total. So ang ibig sabihin nun, hindi lahat ng senador ay makaka-avail ng 10 minutes nila. Kailangan nilang pag-usapan kung sino yung talagang matatayo ng 10 minutes doon para ma-comply yung 1 hour o sino naman yung magbabawas ng kanilang minuto para hindi naman susobra sa 1 hour. Oo, So yan yung bukas na, ay mamaya natin na mm. makikita kung ano yung kakahinatnan ng caucus nila. Oo, may caucus po sila right before the impeachment starts, tama po, para pagdesisyonan yung bagay na yan, kung mananatili sa 10 minutes yung ibibigay for both parties at kung ilan talaga yung ibibigay na minuto para po sa ating senator judges. Anong oras po yung caucus ng ating mga senador ngayon? Yan ang unang proposal, no, na before the impeachment, pero nag-usap sila na during the our oral arguments. Ayun, nagka-problem lang tayo dito po sa ating Nag-freeze linya. during Oo. the oral arguments. Doon po tayo natapos, no? Doon po naputol si Attorney Tonggol. 8 minutes after 8 o'clock in the morning. Attorney, sorry po we beg for your indulgence sa technical problem po. Di namin malaman kung sa kanya ba yung mahina yung Mukhang sa signal kanya. o sa Oo. atin po mahina ang signal. Pero ako aminin ko mahina ang pandinig ko. Oh, sige. Alright. So, abangan po natin siya maya-mayang May konti. tanong tayo dito kay Attorney mamaya pagkatapos po ni Baby Girl DJ Chacha. Eto na, nagbabalik. Mag-Zoom ready tayo.
Oh, Pero, ayan. ayan, Okay opo. na Doon po. tayo naputol po pagkatapos ng oral arguments kaninyo. Attorney, go ahead please. Oo, yung oral arguments mangyayari yan pagkatapos ng oral arguments yung caucus ay mangyayari pagkatapos ng oral arguments ng dalawang panig. Kasi gusto rin nilang malaman yung mga kuro-kuro ng bawat senador bago sila sumalang doon sa impeachment court at sabihin nila in public yung kanilang mga opinion regarding the matter. So I think yun yung yun yung direction na Oo. tatahakin ng mga senator judges mamaya. Okay, so this debate is all about Article 2. Di ho ba, attorney, ano? Tama ka dyan, Sir Ted. Okay, attorney, Article 2. Naglatag na ho ba ang prosecution kung kailan nila balak simulan ang diskusyon ng Article 2? Yung Article 2, Ted, sa huling-huli pa yan. So Okay. ang sequence of na paglalatag ng ebidensya nila na nirequest ng prosecution ay 4, 1, 3 at 2. Okay. So yun yung gusto nilang mangyari na huling-huli yung uukol doon sa ill-gotten wealth. Okay. Sige po. Pero attorney, di ho ba itong kaninyo pagdedebate ng magkabilang panig, yung isa po gusto nilang ipasubpina yung BIR Commissioner relevant doon sa BIR records ng nasasakdal. Gusto rin nilang ipasubpina yung mga bank managers relevant po naman doon sa mga bank records, peso and dollar accounts perhaps, no, ng nasasakdal, di po ba? Tama ka dyan, Ted. Okay. At saka yung last, yung isa pang sabina naman sa Anti-Money Laundering Council para ilabas din ng Anti-Money Laundering Council yung kanilang mga reports at investigation. Okay, so asahan natin kokontrahin niya ng defense. Pero, kumbaga attorney, ang usapin na ito is all about legal po ang pag-uusapan dito. Governing statutes po, hindi ho ba? Laws ang didebatehan dito, di po ba? Tama ka dyan, Ted. Kasama yung mga Supreme Court decisions, pati na rin yung mga batas na pinasa ng Kongreso ukol dyan. Pero meron na po tayo ditong jurisprudence sa nangyari pong past impeachment proceedings sa panahon po ni Joseph Estrada at ni Renato Corona. Tama ka rin, Ted. Isa rin yan sa mga binanggit ng prosecution na meron na sa history at yung history na yon, yung records ng impeachment ni Chief Justice Corona ay dapat maging persuasive sa impeachment court. Apo. Dapat maging persuasive. Pero hindi ho ba settled doctrine na yan? I mean, settled na po yan? Jurisprudence, di ba? Well, as you call it, it's stare decisis. Tama ka, may mga school of thought na ganyan ang sinasabi, no, na binibigyan ng mataas na basis yung records ng dating impeachment court at saka yung journals ng Senado. Meron namang school of thought, no, na nagsasabi na hindi ganun kadapat hindi ganun ka-controlling 'yon o hindi stare decisis 'yon, no. Dapat parang persuasive lang siya, secondary source lang kasi 'yon. So, 'yan yung mga makikita nating mga argumento mamaya. Okay. Kasi ang nangyari yata dun sa Corona impeachment, sinabi na ad testificandum muna at do sa STECOM, CBIR Commissioner Henares at that time, and then she was asked if she has the documents, and then doon niya palang dinisclose na wala pa sa kanya yung documents, and doon siya humingi ng permiso mula sa presidente after nung first na appearance niya. At nung pangalawang appearance, doon niya nadala-dalan with the permission of the president at that time yung mga ITR tax records ni Chief Justice Corona. Pero doon po sa bank records ni CJ Corona, hindi ba nabuksan din pati yung kanyang dollar account doon at ang kanyang peso account, hindi ho ba? Matatandaan niyo po na yung tungkol sa dollar account, nagkaroon po ng kaso po na umakyat yan sa Korte Suprema at nag-issue pa ang Korte Suprema ng
TRO ukol doon. So yun yung pinagbotohan ng impeachment court nung panahon ng impeachment ni Chief Justice Corona, kung tatalima yung Senado doon sa TRO na yon. And I think the majority voted na tatalima sila sa TRO at para walang constitutional crisis at that time. Kaya hindi na nabuksan yung foreign currency deposit accounts ni Chief Justice Corona. Pero yung kanyang peso account nabuksan po. Nabuksan po yun kasi nga merong provision sa Bank Secrecy Law na exception ang impeachment proceedings. Okay, so yan po bang peso account na yan na pagbubukas po? Kasi nga kapag ang pinag-uusapan na ay impeachment proceedings, wala na pong bank secrecy law na maaring i-invoke ang nasasakdal. Kailangan ba bang pagdebatehan yon? Yun yung yun yung isa sa mga sinasabi ng depensa na absolute pa rin yun kahit na lalong-lalo na syempre iba-iba rin kasi yung pinapabuksan na mga bank accounts, katulad na lang nung sa asawa ni Respondent Duterte na si Mans Carpio at saka mga 22 na mga korporasyon. Sinasabi nila na parang wala naman daw karapatan na buksan yung mga accounts ng asawa at saka yung 22 na korporasyon na yon ay separate and distinct from the stockholders dahil may separate juridical entity mga korporasyon. At sinabi rin nila na yung dahil may bagong batas na data privacy law, dapat sundan din yun dahil it will violate that law pag pinabuksan yung mga bank accounts na yun. At may question din doon sa bank records kung hanggang kailan ang bubuksan. Tama ka dyan, Ted, kasi nga hinihingi ng prosecution na pati yung mga records ni Respondent Duterte kahit na before siya naging impeachable officer, kahit nung mayor pa lang siya, hinihingi nila yon. Okay. Sa ganyan hong sitwasyon ngayon, na kaninyo, hindi lang ito ganun kasimple kasi nga iba ang actual na sitwasyon ngayon, sa hinihingi po ng prosecution para po sa bank records ni Vice President. Wala na pong kumbaga question naman na this will be resolved today. Hindi na po ito papaliban pa next week. Tama ka dyan, Sir Ted. Pero syempre, alam naman natin yung mga expectations natin sa gawain ng impeachment court, di ba? Parang in-expect natin last week na matapos si NBI agent Kalilong, pero na medyo naudlot yon. Kahapon in-expect natin na matapos din yung testimonya ni NBI the Regional Director Lotok, pero hindi rin nangyari yon. Nagpatuloy siya nung Tuesday at yung pag-attend din ni Attorney Zulaika Lopez, in-expect din natin na mauupo siya kagabi pero hindi naman din nangyari yon. So masanay na po tayo na mayroon tayong expectation pero mayroon ding realidad na nangyayari on the ground na baka hindi lahat na expectation natin matupad po. Okay. So magkaroon lang tayo ng konting pasensya at leeway sa ganun. Yes, sir. So today, 2 p.m. pa rin po ito. Pero sa pagkakataon ngayon na matindi po ang usaping legal, meron ho bang inimbitahan ng impeachment court na friend of the court na maaring makatulong at magbigay ng gabay sa ating mga kagalang-galang na mga senator judges? Wala po, Sir Ted, no? Wala tayong pinaimbitad na mga any resource person o amicus curiae na tinatawag natin in legal parlance. At dahil 24 na po yung mga senador plus yung dalawang parties po, medyo gugugol pa po ng oras kapag magkaroon pa po ng ibang opinion na mga amicus curiae po. So I think the senators themselves, bilang sila naman po ang nagpasa ng mga batas na yun, as a Senate at that time, medyo alam na naman nila at kung saan sila huhugot ng mga legal arguments po. Okay, sige po. So, brace ourselves para po dito po sa overload natin mamaya po ng anuman po mga argumento. Pero by next week, sir, Monday, meron na ho ba nakaschedule? Sino po ang kumpirmado na nahaharap, ilang testigo, at hanggang Tuesday, Wednesday na ho ba? Settled na po ang ating schedule, attorney?
Yung schedule po natin settled yan Monday to Wednesday, pero yung sa iuupong testigo, isa pa lang po yung kumpirmado ng House Prosecution Panel, si Attorney Melvin Matibag, yung head po ng NBI. Dun sa dalawa pa po o ilang mga witnesses na iuupo po nila, mamaya po nila imamanifest sa korte po yun. Okay. At attorney, kung sakasakali po, muli kaming istorbo po sa inyo kasi kailangan po natin ito bilang rin po, tulong po sa impeachment court na maunawaan ng taong bayan ito pong prosesong ito at kung ano po ang dapat nating asahan. Attorney Tonggol, muli po, thank you for your time, sir. Maraming salamat po Sir Ted at saka DJ Chacha. Thank you. Mabuhay. Yan po ang spokesperson ng impeachment court. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music, and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.